Ang sabi nga nila ay bilog ang mundo. Minsan nasa itaas ka at minsan ay nasa ibaba. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa itaas ka. Paano kung sa pagbagsak mo ay hindi ka na muling makabangon pa? Paano mo haharapin ang mga susunod na araw na puno ng puot at pagdurusa? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosana, nag-iisang anak ng mga magulang ko. At dahil sa sobrang kaabalahan nila ay hindi na ako nasundan pa. Lumaki ako sa marangyang pamumuhay, Papa Dudut, dahil sa pagsusumikap ng aking ina. Sa kanila kasi ng aking ama ay si Mami ang mas nahasa sa tamang pagpapatakbo ng negosyo. Siya ang naging katuwang ni Lola sa lahat, maging sa pamamahala ng mga empleyado. Pagmamay-ari ni Lola ang isang kumpanyang nagbebenta ng iba't ibang klase ng furnitures and in-house decorations. Kaya nang maulila ang aking ina ay siya ang nagpatuloy sa negosyong nasimulan ni Lola. At dahil inhinyero naman ang aking ama ay natutulungan niya si Mami na mag-layout ng mga designs ng furnitures depende sa request ng kliyente, saka naman ipapa-assemble sa ibang bansa. Si Mami ang madalas na lumalabas ng ibang bansa para harapin ang ilan sa aming mga kliyenteng dayuhan. Habang ako naman ay naiiwan naman sa pangangalaga ng aking ama at ng aking yaya Glyza. Sa mga magulang ko, Papa Dudut, ay kay Mami talaga ako labis na napalapit, Papa Dudut. Kahit kasi sobrang busy niya ay nagagawan pa rin niya ng paraan na makausap ako. Kahit nasa ibang bansa siya ay madalas pa rin niya akong tinatawagan. Hindi katulad ni Daddy na halos hindi ko na nakakausap sa dami ng mga inaasikaso sa opisina. Kaya kahit nasa bahay na lang siya ay computer pa rin ang hinaharap niya. May mga pagkakataon pang halos hindi ko na siya nakikita. Tulog pa kasi ako sa pagpasok niya ng opisina sa umaga at tulog na rin akong dadatnan niya sa kanyang pag-uwi. Kapag nakakasama ko naman sila pareho ay madalas naman silang nagtatalo. Kaya kapag nagsasagutan na sila ay tinatakpan na ni Ate Glyza ang dalawa kong tenga. Sa kanya ako ilalayo sa kanila. Oo, Papa Dudut. Marangyangang masasabi ang pamumuhay namin. Pero nakakaranas pa rin kami ng problema sa aming pamilya. Mabuti na lang talaga at laging nandyan si Ate Glyza para gawing magaan ang lahat sa aking pangunawa, Papa Dudut. Sa ganoong paraan ay nababawasan niya ang pag-aalala ko. Kasunod noon ay babasahan na lang niya ako ng storybook hanggang sa makatulog na lamang ako. Ganon din daw kasi ang ginagawa niya sa mga pamangkin niya sa tuwing day off niya. Kaya lang ay ilang araw na rin siyang hindi nakakapag-day off dahil madalas nang mag-out of the country si Mami. Kaya minsan ay naaawa na ako sa kanya. Bukod kasi sa mga pangangailangan ko ay siya rin ang madalas na tawagin ni Daddy sa tuwing may kailangang dalhin sa opisina. Bukod pa doon ang mga gawaing bahay na kailangan niyang asikasuhin sa pang-araw-araw. Tulad na lang ng paghahanda na makakain namin ng ama ko na madalas ay umuuwi ng late. Glyza, ipaghanda mo nga ako na makakain ko. Salamat. Sige po kuya. Samahan na kita ate. Okay lang Rosana, matulog ka na lang. Pagkatapos ko, babalik din ako sa tabi mo. At dahil nga sa kabaitan niya, Papa Dudut, ay naisipan kong lagi siyang isama sa tuwing mamamasyal kami ni Mami. Kapag nagsha-shopping kami ay gusto ko rin na meron si ating nabibili para sa kanyang sarili. Kahit sa ganoong paraan man lang ay mapasalamatan namin siya sa kasipagan niya, Papa Dudut. Ganon na lang ang saya ko nang alokin siya ni Mami na mag-aral. Handa raw sagutin ng aking ina ang lahat ng kakailanganin niya sa school kapag nagkataon. Kaso, tinanggihan lang siya ni Ate Glyza dahil mas kailangan niyang kumita para sa pag-aaral ng pamangkin niya. Kaya para makatulong pa rin siya ay naisipan ni Mami na doblehin na lang ang sahod niya. Hala, nakakahiya naman po ma'am. Pero maraming salamat po.
Kahit papaano po ay makakatabi na rin ako ng kaunti para sa aking sarili. Hayaan niyo po at mag-iipon na lang po ako para sa pag-aaral ko. Ano ka ba? Deserve mo rin naman ang tulong na ibinibigay ko. Sabihin mo na lang sa akin kung ready ka na ulit na mag-aral at ako na ang bahala sa lahat. Nang mga sandaling yon ay damang-dama ko ang kaligayahan, Papa Dudut. Ang sarap lang kasi nung pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa. Kaya siguro lalong pinagpapala si Mami dahil hindi siya nakakalimot na tumulong sa mga higit na nangangailangan. Bagay na gusto kong gayahin sa kanya. Sa aking pagdadalaga ay marami na rin nagpapakita ng interes sa school. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero may angkin din naman akong kagandahan. Matangkad ang aking ina kaya hindi nakapagtataka kung bakit 5'7" ang height ko. Habang ilan ay sinasabing kamukha ko naman ang aking ama. Makapal ang aking kilay maging ang aking mga pilik mata. Balbuna ng buo kong katawan kaya minsan ay nahihiya akong mag mini short para na kasing paan ng lalaki ang binti ko sa mga balbon. Bukod sa mga nag-a-add sa akin sa Facebook ay marami na ring humihingi ng cellphone number ko sa school. Sa katunayan nga, ang ilan sa kanila ay mga professors. Kaya lang ang ilan ay may mga asawa na. At dahil may kalayuan ang university namin sa subdivision, ay kinailangan na ako ni Maming kunan ng driver. Walang iba kundi si Mang Ato. Sa tuwing hinahatid ako ni Mang Ato, ay madalas kong napapansin ang ilang estudyanteng nagko-commute. Para kasing ang saya lang nilang pagmasdan habang nagtatawanan. Gustuhin ko mang maranasan ay alam ko namang hindi ako papayagan ni na Mami at Daddy. Hindi ko rin maiwasang mainggit sa tuwing may natatanaw akong kumakain ng street food sa tabi-tabi. Para kasing ang saya nilang panoorin kahit na nga nauusukan sila sa tabi ng daanan. Nang minsang ayain ko si Mang Ato ay tinanggihan naman niya ako. Mataas daw kasi ang kolesterol niya kaya kailangan niyang mag-ingat sa mga kinakain. Kaya siguro hindi rin siya nagtagal sa amin. Nadadalas na raw kasi siyang nahihilo kaya binawalan na siya ng asawa niya na magtrabaho. What if mag-commute na lang muna ako, Ma'am? Wala naman sigurong mangyayaring masama sa akin. Hindi mo alam ang panahon ngayon, Rosana. Pabata na ng pabata ang mga nasasangkot sa krimen. Ano kaya kung ipahatid sundo na lang kita kay Glyza? Ma'am, hindi na po ko bata para pabantayan mo ko kay Ate Glyza. Ganito na lang po. Iti-text ko na lang po siya every now and then ang plate number ng sasakyan kong tricycle. Hirit ko na nakapagkumbinsi naman kay Mami. Mula nga nang mag-commute ako ay mas lalo akong tinutukan ng aking ina. Every now and then ay sinisigurado niyang safe ako lagi. Nakakaloka nga lang minsan ang pagiging paranoid niya. Madelay lang ako ng pag-reply ay tumatawag na siya kaagad. Laking gulat ng kaibigan kong si Liza nang minsang matsyempohan niya akong bumaba ng tricycle. Bakit daw nagtsatsaga akong mag-commute gayong may sasakyan naman daw kami. At saka parang ako pa lang daw yung commuter na tila ba natutuwa pa. Habang yung iba naman na nakikita niya ay nai-stress na. Wala naman akong nakikitang problema sa pagkukommute, Papa Dudut. Liban lang sa ilang tricycle driver na grabe kong mamresyo ng pamasahe. Tulad na lang ng matsyempohan ko ang isa sa kanila. Siya si Neil. Nalaman ko lang ang pangalan niya nang makita ko nakasabit na ID sa sidecar ng tricycle niya. Sakto kasi nagmamadali na akong umuwi noon dahil hinahabol ko ang pag-alis ni Mami. Kuya, pwede bang ihatid mo na ako? Nagmamadali kasi ako eh. May hinahabol pa kasi ako. Sorry miss. Kailangan ko pa kasing maghintay ng iba pang pasahero. Kasi nagmamadali na nga ako kuya eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Miss, kung nagmamadali ka, takbuhin mo na lang. Aba bastos ka. Sa kailangan ko pang punuin ng pasahero yung tricy. Kaya nga terminal to, di ba? Buti naman sana kung babayaran mo na lang lahat. Anong pinagsasabi mong babayaran ng lahat? Mag-capacity ka na lang. Bayaran mo lahat ng bakanting upuan. Madali naman akong kausap eh. Yun lang ba? Sige,
Bayaran ko na lang lahat ng upuan na meron ka. Basta tara na, pwede. Pero lang ko lang makakapagpakilo sa'yo. Alam mo maganda ka sana. Kaso ang sungit-sungit mo. Palibhasa anak mayaman ka. Kaya hindi mo alam ang hirap ng maging mahirap. Sa kabila ng pagmamadali ko Papa Dudut ay nabigo pa rin akong habulin si Mami at kasalanan ng lahat ng yun ni Neil. Kung sana'y hindi siya nakipagtalo sa akin, marahil ay nayakap ko pa si Mami bago siya umalis. Hating gabi na nang namalayan kong natulugan ko na pala ang paghihintay sa tawag ni Mami. Bigla ako nakaramdam ng gutom kaya dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Ate Glyza. Laking pagtataka ko nang mapansin kong wala siya. Kinabukasan ko nalaman sa kanya na umuwi pala siya sa kanila dahil may sakit ang ate niya. Bahagya na lang akong natawa nang mapagtanto kong nag-survive ako ng buong magdamag na walang kasama sa bahay. Huli ko na kasing nalaman na hindi rin pala nakauwi ang aking ama. Mabuti na lang at nalilibang ako kahit papaano sa tuwing nasa school ako Papa Dudut. Makwento kasi ang best friend kong si Liza. Siya lang ang tanging nakakasundo ko sa lahat, lalo na ang pagkain ng street foods. Kapag nakikita ko naman na offline si Mami, ay sinasamantala ko rin gumala kung saan saan. Sa ganoong paraan kasi Papa Dudut ay nakakalimutan ko ang mga bagay na nagpapalungkot sa akin. Tatawid na sana kami ni Liza nang businahan ako ng isang pamilyar na tricycle. Gano'n na lamang ang inis ko nang mamukhaan ko kung sino siya. Para kasi nakakasar pa siya nang businahan niya ako. Pagkatabi ko ay hindi ko maiwasang titigan siya ng matalas. Bayan? Sa dinami-dami ba naman ang pwede kong makita dito? Bakit kaya pagmumukha mo pa? Uy, be, sino kinakausap mo dyan? Okay ka lang? Nakita ko lang kasi yung taong minsan nang buwisit sa akin. Sino na naman bang kaaway mo? Rest ba ka na ba natin? Yung feeling na yun, no? Neil ata name niya. Yun bang driver ng pulang tricy? Eh, ang gwapo nun na. Uy, naiinis daw pero alam naman pala ang pangalan. Ano nga ulit pangalan niya, te? Neil? Hindi naman ibig sabihin na interesado ako sa kanya, no? Tsaka nakita ko lang sa ID niya yung pangalan niya. Estudyante rin ata siya sa public university. Wow naman! Estudyante pa lang pero marunong na maghanap buhay. Tapos gwapo pa, ah. Package deal. Hay nako, gwapo nga, hambog naman. Hindi marunong gumalang ng babae. Kahit kailan, hindi talaga ako papatol sa tulad niya. Gusto mo bang batukan ako ng mga magulang ko? Hindi nila ako pinag-aral sa mamahaling school para lang asawayan ng isang tricycle driver, no? Ay, ang harsh naman kay Papa Pogi, be. Tara na nga, umiinit lang ulo ko kapag nakikita ko siya. Ni sa panaginip kasi Papa Dudut ay hindi ko pinangarap na makatuluyan ng isang katulad ni Neil. Bukod sa mayabang na ay bastos pa. Halos isumpa ko nga siya noong unang pagkikita namin. Hindi ko kasi sukat akalain na magagawa niya akong bastusin, bagay na wala pang nakakagawa sa akin. Oo, may itsura nga siya pero ayaw ko pa rin sa kanya. May mga pagkakataon pa rin nag-aaway ang mga magulang ko Papa Dudut. Pero hindi na lang basta tungkol sa negosyo ang pinagtatalunan nila. Nahihilig na kasi sa pagkakasino si Daddy simula nang maging kaibigan niya ang isa niyang kliyente. Ilang beses ko rin silang naririnig na pinagbabangayan ang tungkol sa paglulustay ni Daddy ng pera nilang mag-asawa. Pagdadahilan ng aking ama ay paraan lang daw niya yon ng paglilibang gawa ng sobrang stress niya sa kanyang opisina. Nangako naman siya kay Mami na magbabago na ngunit nabigo rin siyang tuparin ang pangako niya Papa Dudut. Isang gabi kasi ay nahuli ko siyang pasimpleng umaalis ng bahay. Nang mahuli ko siya ay agad niya akong pinakiusapang wag na lamang magsumbong sa aking ina. Dahil ayaw kong magkaproblema sila, sinunod ko na lamang siya Papa Dudut. Hanggang isang hapon ay nagpaalam sa akin si Ate Glyza. May kailangan lang daw siyang puntahan kaya huwag ko na siyang hintayin pa. At dahil umaasa akong uuwi ang aking ama ay naisipan kong hintayin na lamang siya sa kwarto nila Mami. Sa sobrang tagal dumating ni Daddy ay hindi ko namalayang nakatulog na pala ako Papa Dudut. Dakong 2:00 ng madaling araw nang
Mamalayang ko ang paghiga ni Daddy sa aking tabi. Marahil ay hindi niya napansing nasa kama ako dahil sa kapal ng kumot na nakabalot sa aking likuran. Kaya naisipan kong gulatin siya. Kaso saglit ako natigilan nang marinig ko ang hagighik ng babae. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, Papa Dudut, ay ako pala ang magugulat sa mga nakita ko. Nasa tabi ko nga ang aking ama ng oras na yon pero hindi ko sukat akalaing may ibang babae pala siyang katabi. Bukod sa akin, walang iba kundi si Ate Glyza. Batid ko ang labis na pagkagulat sa mukha nila ng mga sandaling yon. Napalunok pa ng hindi oras ang aking ama sa labis na kaba. Ate Glyza, ano pong ginagawa niyo dito? Hinatid ko lang ang daddy mo dito anak dahil medyo nakainom kasi siya. Ganun ba? Kaya ba nagawa niyang tanggalin ang 3 butones ng blouse mo? Hindi niyo ako malaloko. Paano mo naaatim na gawin to kay Mommy Dad? At ikaw naman, tinuring ka naming pamilya tapos ganito lang pala ang igaganti mo kay Mommy? Anak makinig ka. Tama na Dad! I had enough! Mas matatanggap ko pa na wala kang panahon sa akin na anak mo. Nagawa pa nga kitang pagtakpan sa pagbabalik mo sa kasino, di ba? Nagawa ko yon dahil mahal ko ang pamilya natin. Pero ang malamang kong ginagago niyo na si Mommy, sobra naman yata. Sige, magsumbong ka. At hindi mo na ako makikita kahit kailan. Kapag ginawa mo yan, para mo na sinira ang samahan namin ng mami mo. At ako pa talaga ang dapat sisihin, Dad? Sige, hindi ako magsasalita. Pero ayoko na sanang makita ang pagmumukha mo dito, Ate Glyza. Kung may natitira ka pang hiya sa pagkatao mo, alam mo na siguro ang gusto kong mangyari. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko sa sobrang sama ng loob, Papa Dudut. Awang-awa ko sa aking ina. Ilang araw ding hindi kami nag-imikan ng aking ama habang si Ate Glyza naman ay lumayas na lamang nang hindi nagpapaalam. Bahagyang nalungkot si Mami nang malaman niya ang biglaang pag-alis ng kasambahay namin. Aminado akong mahirap din sa part ko ang sabihin sa kanya ang tungkol sa natuklasan ko, Papa Dudut. Namumroblema rin kasi si Mami noon dahil halos karamihan sa kanilang kliyente ay nagrereklamo na. Hindi pa raw kasi naipapadala ang mga orders nila gayong nakabayad na sila. Agad namang pinasunungalingan ni Daddy ang mga reklamo ng mga kliyente tungkol sa perang ibinabayad nila. Pinanindigan niyang wala pang pumapasok na pera sa account ng kumpanya. Agad din kumuha ng abogado si Mami at hindi na kasi niya maawat ang ilan sa mga kliyente sa pagdedemanda. At dahil sa malakas ang ebidensya nila laban sa kumpanya, ay napilitang magbayad ng milyon sa mga complainant si Mami. Kitang-kita ko kung paanong parang gumuho ang mundo ng aking ina sa dami ng kinakaharap niyang problema. Maging si Daddy ay question niya kung sa paanong nawala ang pera sa account nilang mag-asawa. Siguradong sigurado rin ang aking ama sa sagot niyang hindi pa siya naglalabas ng pera. Marahil ay kabilang daw kami sa mga nababalitang bigla na lamang nawawalan ng pera sa bangko. Dahil doon ay unti-unting lumubog ang negosyo namin, Papa Dudut. Halos mabaliw na noon si Mami sa kakaisip kung paanong ibabangong muli ang kumpanya namin. Tuloy ay hindi ko alam, Papa Dudut, kung tama pa bang idagdag ko pa sa pinapasa ng aking ina ang tungkol sa mga natuklasan ko. Parang hindi kasi niya deserve na masaktan ng sobra sa kabila ng mga sakripisyo niya para sa amin. Kaya hanggat maaari ay pinaramdam ko sa kanya na lagi lang ako nasa kanyang tabi para damayan siya, Papa Dudut. Dahil hindi kami iniwan ni Daddy nung mga panahong lugmok kami sa kahihiyan ay bahagyang nawala ang sama ng loob ko sa kanya. Sa isip ko ay nagbago na siya marahil dahil wala naman na sa amin si Ate Glyza. Naniniwala na rin akong natukso lamang siya ng mga panahong wala ang aking ina. Papasok na sana ako ng school nang mapansin kong matamlay si Mami. Nang hawakan ko siya noon
ay noong ko pa lamang napagtanto na nilalagnat siya. Dahil doon ay nagpa siya akong huwag na munang pumasok pa. Kasalukuyan ko siyang sinusubuan ng sopas nang makita kong lumabas sa kwarto si Daddy habang hila-hila ang isang malaking maleta. Mami, saan po pupunta si Daddy? Bakit parang ang dami niya atang dala? Alalang tanong ko. May kailangan siyang asikasuhin sa Kuala Lumpur, anak. May nakausap kasi siyang kliyente na interesado mag-invest para sa kumpanya natin. Noon naman ay nanghihinang tugon ng aking ina. Bahagya pa ako napangiti dahil nakasilip ako ng pag-asang makakabangon muli ang negosyo namin. Rosana, alagaan mo muna ang mami mo habang wala ako ha. Pakiusap ni Daddy nang biglang magring ang cellphone ni Mami. At dahil nasa mesa tapat lang ni Daddy ang phone ay siya na ang sumagot ng tawag. Yes, attorney. It's me, Rodel. Anong balita? Baka naman pwedeng ipagpabukas mo na lang yung pagpunta rito. My wife is not feeling well and I have something to attend to. Kaya hindi rin ako pwede. Sige, attorney. Magkita na lang tayo sa ibang panahon. Ang sabi ni Daddy sa kanya, in-off ang tawag. Anong sabi ni attorney? Bakit daw kailangan niyang pumunta rito? Wala akong idea, Han. Bukas na lang kayo mag-usap ha. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Sige na. I have to go, Han. Paalam ni Daddy sabay halik sa noo namin ni Mami. Kinabukasan noon ay hinarap nga namin ni Mami si attorney. Tulad ng napag-usapan, Papa Dudut, laking gulat ni attorney nang malaman niyang lumabas na ng bansa ang aking ama. Sana raw pala ay sumugod na siya sa bahay ng mga oras na kausap niya ang aking ama. Bakit, attorney? Ano bang problema? Kailangan mo rin ba makausap ang asawa ko? Kailangan niyang managot sa batas, Jane. Ano pong ibig niyong sabihin, attorney? May kinasangkutang bang kaso ang asawa ko? Ang lahat ng nawawalang salapi sa account ninyo at ng kumpanya ay tinangay lahat ng magaling mong asawa. Halos mahimatay ng sandaling yon ng aking ina sa mga narinig niya, Papa Dudut. Planado na pala ni Daddy ang lahat, maging ang pag-alis niya ng bansa. Palabas lang din niya ang tungkol sa kliyenteng mula sa Kuala Lumpur na gustong makipag-deal sa amin. Paraan na pala niya yon upang takasan ang lahat ng atraso niya. Sinubukan pa namin siyang tawagan pero out of reach na ang kanyang linya. Maging ang account niya sa Facebook ay deactivated na. Makalipas ang ilang araw ay sunod naman kaming pinuntahan ng mga taga-bangko. Nag-loan pala sa kanila ang aking ama at ang titulo ng bahay at lupa ang siyang ginamit niyang kolateral. Nang itrace ni Mami ang date na yon, ay yun ang mismong panahong nalulong si Daddy sa pagkakasino. Hindi lang bahay kundi maging ang mga sasakyan namin ay kinuha rin ng bangko sa amin. Halos isumpa ko noon si Daddy sa sobrang sama ng loob ko. Mabuti na lamang at may mabuti kaming kamag-anak na kumupkop sa aming mag-ina. Kung inaakala niyong tapos na ang paghihirap ko, Papa Dudut, nagkakamali kayo. Nagulat na lamang ako isang umaga nang gisingin ako ng tiyahin ko para pigilan ang aking ina sa gusto niyang gawin. Paglabas ko ng kwarto ay agad kong natanaw ang aking ina na nakabihis at akmang may pupuntahan. Mami, anong nangyayari? Saan po kayo pupunta? Anak, papasok na ako sa opisina ha. Marami pa kasi akong kailangan tapusin doon. Panigurado kasing sumasakit na naman ang ulo ng daddy mo. Parang narinig ko na kasi siyang nahihirapan doon. Mom, stop! Ano bang nangyayari sa inyo? Tumabi ka nga dyan, Rosana. May flight pa ako mamayang gabi papuntang Malaysia. Ano ba? Padaanin mo nga ako. Nang mga oras na yon ay agad ko nang naintindihan ang nangyayari sa aking ina, Papa Dudut. Sa sobrang daming problema ang kinaharap niya ay tuluyan na siyang nawala ng katinuan. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko sa pagsusumikap na mapigilan siya. Kung may magagawa lang ako para maibalik ang lahat ng nawala sa kanya, Papa Dudut.
Sinamahan pa kami ng tiyahing ko na mapacheck up si Mami sa pinakamalapit na ospital. Ang sabi ng doktor ay nakaranas ng severe depression si Mami. Agad namang kaming naintindihan ng doktor nang ikwento ko na sa kanya ang nangyari sa pamilya namin. Kailangan din daw mag-undergo si Mami ng therapy kasabay ng kanyang continuous medications. Sobrang mahal ng kakailanganing halaga para sa therapy niya, kaya ang tanging tinutukan ko na lamang muna ay ang gamutan niya. Kapag hindi kasi siya nakakainom ng gamot ay nagwawala siya at kung ano-ano ang mga sinasabi niya. At para lang mabili ang mga gamot niya ay binenta ko na ang mga gadgets na natitira sa amin. Hindi na rin ako pumasok sa school dahil sa kagustuhan kong maalagaan si Mami. Makalipas ang ilang linggo, napansin kong malapit nang maubos ang gamot niya, kaya naisipan kong tawagan si Liza. Noong una ay hindi pa niya maintindihan kung bakit ako nanghihiram ng pera dahil ang alam niya ay mayaman pa rin kami. Kaya minabuti kong puntahan na lang siya sa eskwelahan para maikwento sa kanya ang lahat. Medyo nahihiya pa ako noon dahil may mga nakakakita sa aking mga kaklase namin. Tila lahat sila ay napapaisip kung bakit hindi na ako pumapasok. Ganun pa man ay nagpatay mali siya na lamang ako, Papa Dudut. Nasa gate na ako noon nang mapansin kong tinititigan ako ng isa naming professor, si Sir Kev. Isa siya sa mga nagtangkang ligawan ako noon, pero dahil sa may asawa na ay nabigo siyang makadiga pa sa akin. Mabuti na lamang at dumating kaagad si Liza. Wala daw siyang mapapahiram na pera sa akin dahil maging siya ay gipit din. Pero nangako siya na gagawa siya ng paraan para matulungan ako sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan din noon ay agad akong tinawagan ni Liza. May nahiraman na raw kasi siya ng pera para sa akin. Bahagya pa ako ng liit nang iabot niya sa akin ng 5,000 piso. Hindi kasi ako sanay na humiram ng pera dahil nasanay akong lagi kaming sagana. Nang maubos na ang perang hiniram ko ay muli kong tinawagan si Liza upang sana'y makahiram muli pero hindi ko inaasahan ang naging tugon niya. Ano? Kay Sir Kev ka humiram nung binigay mo sa akin? Oo. Sa wala akong ibang malapitan eh. Nakakahiya yung ginawa mo, Liza naman. Ang bait nga niya eh. Kasi kahit binasted mo siya, inaalala ka pa rin niya. Dapat nga, nagpapakabait ka na sa kanya eh. Nasisiraan ka na? Alam mo namang may asawa na yun. Gusto mo atang kalbuhin ako ng misis niya eh. Ang sabi ko, magpakabait ka sa kanya. Wala naman ako sinabing jowain mo siya. Ikaw masyado kang advance mag-isip. Lingid sa kaalaman ni Liza ay bahagya kong natuwa sa pagmamalasakit sa akin ni Sir Kev. Dahil doon ay naisipan kong i-accept na lang ang friend request niya sa Facebook. Laking tuwa pa niya nang mag-message ako. Nagpasalamat na rin kasi ako sa pagpapahiram niya ng pera sa akin. Wala lang yun. Ikaw lang eh. Bakit kasi nahihiya ka pang lumapit sa akin? Alam mo namang hindi kita matatanggihan kung sakali. Ang sabi niya na tila may gustong ipahiwatig. Mula noon ay dinalasan ko na ang pakikipag-chat kay Sir Kev. Hindi dahil sa gusto ko na siya papadudot kundi dahil alam kong malaki ang maitutulong niya sa problema ko. Sa ngalan ng pangangailangan ay nagawa ko makipagmabutihan sa kanya kahit na may asawa siya. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang ugnayan namin ni Sir Kev at hindi na rin niya pinabayaran sa akin ang unang pinhiram niya, bagkos ay dinagdagan pa niya. Hindi na raw kasi siya nabibigyan ng sapat na oras ng asawa niya kaya siya ay naghahanap na ng iba. Sa mga sinabi niyang yon ay para bang nakita ko ang sarili ko sa kanya. Nang mga sandaling uhaw din ako sa atensyon ng aking ama. Kay Sir Kev ko naramdaman yung paggalinga na para ko lang siyang ama. Masarap pala sa pakiramdam yung may isang lalaking nagmamalasakit sa'yo. Madalas din niya akong payuhan kapag umaabot na ako sa puntong hindi ko na kinakaya ang problema ko kay Mami. Dahil doon ay nagkaroon na ng mumunting puwang sa akin si Sir Kev sa puso ko. Ilang beses na niya akong inayang magkita sa isang pribadong lugar pero ilang beses ko din siyang tinatanggihan.
Parang nakukutuban ko na kasi kung anong nais niyang mangyari. Hanggat maaari sana ayokong umabot ako sa puntong kailangan kong ibaba ang aking moral. Kaso sadyang atang sinusubukan ako ng pagkakataon, Papa Dudut. Dahil pagkalipas ng ilang buwan ay muli naming itinakbo sa ospital si Mami dahil bigla na lang siyang nag-hysterical. Ang sabi ng doktor ay kailangan na talaga niyang sumailalim sa therapy. Muntik na ako mawala ng pag-asa ng mga oras na yon. Agad kong tinawagan si Sir Kev upang makahingi ng tulong sa pagpapatherapy ng nanay ko. Alam mo maliit lang na halaga yun, Rosana. Kumpara sa matagal ko nang hinihiling sa'yo. Agad ako natigilan sa naging tugon niya. Kahilingang ano? Tanong ko. Ang makasama ka. Ang masolo ka. Okay nga tayo pero hindi naman kita nakakasama o nakakakwentuhan man lang ng personal. Patampong hirit niya dahilan para makonsensya ako. Sige na nga. Pumapayag na ako makipagkita sa'yo. I-text mo lang sa akin kung saan kita pupuntahan. Tugon ko na bahagyang nagpasaya sa kanya. Sa isang hotel and restaurant ko siya pinuntahan kinagabihan, Papa Dudut. Tago ang lugar na yon kaya naman kampante siyang nakipagkita sa akin. Matapos naming mag-dinner ay inalok na niya ako ng kaunting wine. Hindi ako sanay uminom ng kahit na anong alak pero ng mga oras na yon ay hindi ko siya binigo, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay inaya na niya ako sa kwarto niya sa hotel. Doon daw kasi niya ibibigay ang hinihingi kong pera. Muli akong kinutuban noon pero tinapangan ko na lamang ang loob ko, Papa Dudut. Para kay Mami at sa pampaterapi niya. Pagkapasok namin ng kwarto niya ay kinalabutan ako sa paghawak niya sa aking balakang. Kasunod noon ay ang paghaplos niya sa aking braso. Sunod noon ay ang paghalik niya sa aking balikat habang nakatalikod ako sa kanya. Agad ko nang nakuha ang gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Pero imbes na pumalag ako ay sinang-ayunan ko na lang ang bawat kilos niya. Pagbigyan mo lang ako, Rosana. Pangako, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Bulong niya sa aking tenga. At hindi nga ako tumanggi sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Nang ihiga niya ako sa kama ay nangilid na lang ang luha ko sa aking mga mata. Sinikmura ko ang lahat ng bawat niyang galaw. Hindi nagtagal ay naisakatuparan na niya ang pagnanais niya na maangkin ako. Tulala pa rin ako matapos ng mga nangyari sa amin ni Sir Kev, Papa Dudut. Tanging yun na lang kasi ang paraang naisip ko para maipaterapi si Mami. Hanggang sa naulit pa ng naulit ang ganong tagpo sa amin ni Sir Kev, sa tuwing kakailanganin ko ng pera ay pinagbibigyan ko siya sa kagustuhan niya na maangkin ako. Bonus na lang kapag sinosobrahan niya ang perang inaabot sa akin. Minsan naman ay sinasadya ko talagang hingan siya ng hinga ng pera para may maitabi ako. Paraan ko na rin kasi yon upang masubukan siya. Umabot din ng 1 taon ang patagong relasyon namin. Pero hindi nagtagal ay naghiwalay din kami ni Sir Kev, Papa Dudut. Natunugan kasi ng asawa niya ang pambababae niya at binalaan siya nitong ipapakansela ang lisensya sa pagtuturo kapag hindi pa siya tumino. Sa takot ni Sir Kev ay siya na mismo ang dumistansya sa akin. Medyo may kirot din kasi kahit papaano ay mahalaga na rin siya sa akin. Pero mabuti na rin yun kesa patuloy pa kaming magkasala sa Diyos. Bago pa man maubos ang naipon ko ay naghanap na ako ng trabaho. Pero nabigo ako dahil halos lahat ng pinuntahan ko ay college graduate ang hanap. Nahihilo na ako sa sobrang init ng sikat ng araw kaya naisipan kong magpahinga muna. Sa sobrang pagod ay bahagya akong napaupo sa isang sulok sa tapat ng simbahan. Nagugutom na ako noon pero kailangan kong magtipid. Hanggang sa magulat na lamang ako nang biglang may maghulog ng barya sa tapat ng kinakaupuan ko. Nainsulto ako noon kaya hindi ko na napigilan ang galit ko. Hoy! Hindi ako nanlilimos dito ha.
Loko to ah. Bulyaw ko sa kanya na noon ay nakatalikod sa akin. Hindi pa ako nakontento Papa Dudut kaya pinulot ko ang baryang bigay niya sa akin saka ko itinapon sa kanyang likuran. Ganon na lamang ang gulat ko nang lingunin niya ako. Hindi ko inaasahang makikita kong muli ang lalaking yon sa ganung tagpo. Walang iba kundi si Neil. Ikaw? Sabay naming tanong ng kapwa naming namukhaan ng isa't isa. Lalapitan na niya sana ako nang bigla na lamang magdilim ang paligid ko sa sobra kong hilo. Pagkagising ko ay nasa ospital na pala ako. Okay na po ang vitals ninyo ma'am. Na-dehydrate ka lang kaya ka nahimatay. Mabuti na lang at nadala po kayo ng gwapo niyong boyfriend. Boyfriend? Siya po oh. Sabay turo niya sa lalaking nakaupo sa labas. Walang iba kundi si Neil. Natigilan ako na magtapat ang mga mata namin. Bahagya ako nanibago sa bihis niya dahil hindi naman siya ganon manamit nung una. Nang iwan ako ng nurse ay saka naman niya ako nilapitan. Nakasimangot na ako noon dahil hindi ko gusto yung ideyang kasama ko siya. Huwag mo sabihing tatarayan mo pa rin ako ngayon. Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Bakit ko naman gagawin yun? Inobliga ba kita? Hindi ko utang na loob yun, no? Kasi kusa mo namang ginawa ang dalhin ako dito. Umalis ka na nga. Hindi kita kailangan dito. Tibay mo rin eh, no? Ma'am, ito po yung kailangan yung bayaran sa mga lab test po na ginawa sa iyo kanina. Diretso na lang po kayo sa cashier mamaya. Thank you po. 2,000? Seryoso lang? Grabe namang mahal nito. So paano ba yan? Iwan na kita dito. Total, hindi mo naman pala ako kailangan dito eh. Teka lang. O bakit? Di ba pinapaalis mo na ako kanina? Paano yung babayaran ko? O di bayaran mo na. Kailangan naman ako pa magbayad niyan. Ako ba pasyente dito? Wala kasi ako dalang pera dito. Pwede ba? O etong pera. Mabait naman ako eh. Masungit ka lang kasi. Sige. Magbayad ka na sa cashier. Hintayin na lang kita sa labas. Hindi ko na napigilang mangiti rin sa naging banat niyang yon, Papa Dudut. Tuloy ay nakonsensya ako sa ginawa kong pagsusungit sa kanya. Matapos kong magbayad sa ospital ay agad kong tinungo si Neil. Hatid na kita sa inyo. Baka kasi mahimatay ka na naman kung saan dyan eh. 2,000 na naman yon kapag nagkataon. Muling pangaasar niya. Wag na. Nakakahiya naman kasi sa iyo eh. Sa iba na lang ako sasakay. Naalala ko lang kasi sa tricycle mo nung araw na nabuisit ako. Ay. Sino bang may sabing nakatricycle ako? Hindi kaagad ako nakasagot sa banat niyang yon. Halika na kasi. Nang maihatid na kita. Huwag ka na mag-inarte dyan. Sabay hatak sa kamay ko. Ganon na lamang ang gulat ko nang huminto siya sa tapat ng isang magarang sasakyan. Wow! Sa'yo yan? Teka, saan mo naman nakarnap yan? Grabe ka lang sa akin oh. Wala ba akong karapatang magkakotse? Ano, sasama ka ba o iiwanan kita dyan? At dahil nga sa gusto ko nang makita ang loob ng sasakyan niya ay pinangunahan ko na siya sa pagbubukas ng pinto. Ilang sandali pa ay napansin kong tinatawanan niya ako mula sa aking likuran. Anong nakakatawa? Napipikang tanong ko. At naniwala ka naman sa akin talaga yan ha? This way po ma'am. Aniya sabay turo ng katabing sasakyan na simple lang at mukha pang second hand. Imbes na mainis ako sa kanya ng mga oras na yon, ay natawa na lang ako sa kanya, Papa Dudut. Mula noon ay naging mabuti na kaming magkaibigan ni Neil. Tama pala ang hula kong working student siya noong una ko siyang makita. Graduating na pala siya noon at nag-aaral sa umaga at pagsapit ng hapon ay namamasada na siya. Nahihiya na raw kasi siya sa tiyahin niyang tumulong sa kanya. Kaya nang makaranas ng kaginhawahan ay ang tiyahin niya ang isa sa mga naambunan ng grasya. Nakakalungkot nga lang dahil maaga itong nabalo. Dinapuan kasi ng malubhang sakit ang kinakasama niya.
Mula noon ay silang mag-ina na lamang ang nakakasama ng tiyahin niya. Bahagyang nalungkot si Neil nang ikwento ko naman sa kanya ang masaklap na karanasan namin sa buhay. Paano raw naatim ng aking ama na kamkami ng perang hindi naman niya solong pinaghirapan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pinapalago ni Neil ang Cafe Car Wash Corner na pinatayo niya. Mula sa pagiging working student ay nauwi siya sa pagiging negosyante. Hindi nagtagal ay unti-unting nagpakita ng interes si Neil sa akin. Nagawa ko pa siyang tanggihan noong unang proposal niya ng panliligaw, pero dahil sa pagsusumikap niya ay napapayag din niya ako hanggang sa napasagot na rin niya ako, Papa Dudut. Natutuwa ako sa tuwing pinapakitaan niya ng pagmamalasakit ang aking ina, maging sa gastusin ko sa gamot ni Mami ay nagbibigay din siya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Kasalukuyang kaming nakatambay sa cafe ni Neil nang makatanggap siya ng tawag. Labis ang pagkagulat niya sa mga sinabi ng kausap niya sa kabilang linya. "Love, anong nangyari? Bakit parang gulat na gulat ka?" Tanong ko sa kanya. "Maiwan ka muna rito, love, ha? Kailangan ko kasing sumunod sa ospital eh. Naaksidente yung tiyahin ko." Kinakabahan na tugon niya. "Samahan na kita, love." Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Neil habang nagmamaneho siya papunta sa ospital. Critical daw kasi ngayon ang kondisyon ng tiyahin niya at mukhang malabo nang maisalba. At kaya siya nagmamadali dahil gusto pa niya itong maabutan ng buhay. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sa tiyahin kong yun. Hindi siya pwedeng mamatay, love. Hindi. Ang sabi niya habang pinipigilan ng pag-agos ng mga luha niya. Nang makarating na kami sa ospital ay agad na tinungo ni Neil ang emergency room. Habang ako naman ay sa waiting area na lang na malagi. Nang marinig ko nang humahagulhol si Neil noon ay minabuti ko nang sundan siya. Kahit nanlalambot na ako noon sa mga bahid ng dugo na nakita ko sa sahig, nang makita ko ang tiyahin ni Neil ng oras na yon, ay biglang bumilis ang pagkabog ng dibdib ko, Papa Dudut. Hindi dahil sa mga sugat sa kanyang katawan, kundi dahil tumambad sa aking harapan ang isang taong dahilan ng paghihirap naming mag-ina. Walang iba kundi si Ate Glyza. Kahit hinang-hina na siya ng mga oras na yon, batid ko ang pagkagulat sa kanyang mukha nang makita niya ako. Muling nabuhay ang puot sa aking dibdib ng mga oras na yon, Papa Dudut. Marami akong gustong itanong sa kanya. Gusto ko rin siyang sumbatan at sisihin sa lahat ng mga naranasan naming paghihirap ni Mami. Pero pigil na pigil ako dahil nasa bingit na siya ng kamatayan ng oras na yon. Akmang tatalikuran ko na sana sila ni Neil nang bigla siyang nagsalita. Rosana? Anak, alam kong ikaw yan. Oo, ako nga. Alam kong sobrang laki ng naging kasalanan ko sa'yo. Sa inyo ng mami mo. Patawarin mo sana ako. Nagmahal lang naman ako noon. Sa maling tao nga lang. Masyado akong naging makasarili. Dahil sa ginawa ko, ikaw yung lubos na nahirapan. Anak, handa kong ibalik ang ilan sa nawala sa inyo. Kung yun lang ang tanging paraan para mapatawad mo ako, gagawin ko. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko maintindihan sa ngayon ang ugnayan niyo ng tiyahin ko, pero isa lang ang pakiusap ko sa iyo, mahal. Ibigay mo na lang ang kahilingan niya. Kahit man lang sa huling sandali ng buhay niya ay makamtan niya ang kapatawarang hinahangad niya. Oo, Papa Dudut. Sa kabila ng puot at sakit na nagawa nila ng aking ama ay nagawa ko pa rin siyang patawarin bago siya mamatay. Si Daddy pala yung tinutukoy ni Neil na dahilan ng pagkabalo ng tiyahin niya. Dinapuan siya ng malubhang sakit sa baga na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Neil naman ang gumawa ng paraan para maibalik sa amin ang ilan sa perang tinangay ng aking ama.
Hindi man kalakihan pero sapat na rin para makapagsimula kaming muli ng aking ina. Sa ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang kalagayan ni Mami. Nakabili na rin kami ng sarili naming bahay at lupa. Sa kabila ng mga natuklasan ko ay nanatili pa rin kaming magkarelasyon ni Neil. Wala namang kasi siyang kinalaman sa mga nangyari. Inilipat na rin niya sa pangalan ko ang coffee shop dahil katas daw yon ng pera ni Daddy. Nasa plano na rin namin na magpakasal ni Neil pagkatapos ko sa aking pag-aaral. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at nagpapasalamat po ako sa inyo na nabigyan ninyo ng pagkakataong mabasa itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sana lang ay may napulot na aral ang ilan sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Rosana.